ni Mr. Lacheras kasi nakita niya sa GC, nasa GC pala siya, tapos di niya sinasabi sa akin na nandoon pala siya sa GC. Nakita niya kasi na ang pinili ng O1 ay sports kaysa sa music video. Ngayon, kapag sports, maganda kasi sana, marami kasi dong mga volleyball player at saka mga basketball player sa O1. So, ang ginawa nila, gusto nila nung una, nung kami nag face to face, possible na mga mag-basketball na lang. Ang problema, hindi ko alam kung saan gaganapin. Kung magba-basketball, alangan naman na, karamihan kasi doon boys. Kaya talagang lalaki. So, kung magba-basketball kasi sila, ang magiging possibility is walang pagdadausan. Saan? Sa may GCH. 1v1 kayo nila Sheras, volleyball. Ganun ang mangyayari. Sa may tapat ng GCH, sa may parking. Ganon. E di lalo na akong napagalitan. Ba't kayo nagba-volleyball dyan? O6 po kami. O, bakit kayo dyan? Nagba-volleyball po or nagba-basketball po. Tapos mamaya, makita pa kayo ng iba, alam ko namang basag ulo lang yung sinunodera pag naaangasan sila mamaya yung mga nagba-basketball tuwing hapon doon, makalaban pa kayo, sagutin ko pa kayo. Ano sasabihin nila, ba't kayo nag-away-away dyan? O kaya bakit ganito sa mga plays? Sabi po kasi ni Sir, magba-basketball daw po kami. Ha, patpik nyo ba? Hindi po. Anong subject yung anong connection ng basketball sa electronics? So patay na, lalo na. So kaya naisip ko, wag na lang na mag-physical sports. I-confine na lang kayo sa ML at saka para naman, ma-master din ni Miss Dimaano ang kanyang Angela. Kasi alam ko, yun lang at saka Anana ang kanyang main ko. So kinakailangan din niyang, para din patas, makasali din ang girls. So mga hindi po mag-ML, bala kayo. Kayo na ang problema. Bala na kayo. Bawal ang magjowa ha, Mr. Briones at saka Mr. Umali ha. Miss Umali ha. Kasi sabi ko na, baka mamaya naka-Angela naka-Angela si Umali. Tapos, nakasanib lang. Ang sinasaniban lang ay si Briones. Pero kung yun ay, yun ay ML. Kasi additional yun. Kapag kayo pipili pa ulit kayo doon, it's either music video, additional yun na +5 sa inyong midterm at saka sa inyong finals. So, ibig sabihin pala nila, sir, ang possible namin na makuha na plus sa inyo ay 10 points? Yes po. +5 kapag ikaw ay perfect attendance, both midterm and finals. Another +5 sa pipiliin nyo na music video o kaya naman, ML. Ang problema lang sa ML, bracket by bracket yan ha. So, maglalaban-laban kayo dyan. Maglalaban-laban kayo dyan sa parang tournament. Magpapa-tournament tayo. Yun lang para may konting saya lang sa ating section. So, kayo bahala. Give me your decision up until hanggang Sunday. Miss Dimaano ha. Sabihan mo na lang ako kung ano magiging yan. Ano yun, Miss Dimaano? Sir, question lang po. Pag daw po ba natalo sa ML, wala pong incentive? Meron naman, partial, siguro mga +2, +3 sa finals. Pero yung magcha-champion ang makakakuha ng +5. Ngayon, ang mahirap kasi dyan, ganito, hindi ko pa nasasabi sa O1. Kapag kasi ang pinili nyo ay laro, hanggang +5 lang siya. Pero kapag ang pinili nyo ay music video, kasi sa music video mag-edit kasi kayo talaga mag-shooting kayo. Kasi nga music video. Pero wag naman sanang yung shooting ng mga baka mamaya magdagat kayo or magbundok kayo. Tapos ako na naman ang masisi. Baka mamaya magpaalam si Miss Umali, meron po kaming special project. Sino kasama mo sa project niya? Si Mr. Briones po, ang jowa ko po. Mahirap naman gumawa ng special project, lalo na kasi kayo ang mamimili ng mga kagrupo nyo. So mahirap naman po na ganun na mangyari, baka ko pa masisi sa mga pagpumunta kayo kung saan-saan. Pero pwede siyang confined lang sa campus. I highly recommend sa campus lang. So anong kaibahan kapag mag-music video at saka mag-ML? Sa ML ang mata-receive nyo pinakamataas +5 kapag champion yon. Kapag music video, dahil mag-shoot kayo, maglalagay kayo ng a lot of effort, pero again magastos kasi sa music video, ang minimum nyo ay +5. Tapos aakyat siya ng hanggang +7, +10, depende sa kung kayo ay maganda ang mapoproduce nyo na music video. Pero again, kakain siya ng time, may final project din kayo. So, kayo ang tumimbang nun, kung anong gusto nyo gawin. Okay? Kasi kapag ML, isang araw lang gets, Kasi kapag music video, mag-edit, so natural lang na mas mataas ang makukuhang plus pag ang pinili nyo ay music video. Pero yun nga, mag-consume siya ng a lot of time.
Okay? Sige, ang dami ko ng EBAS, diretso na tayo. Bigyan nyo na, sa PM nyo na lang ako ha. Okay? Sige po, let's begin our, so ang next nating pag-aaralan ay ang setting the cue point of a self-biased JFET. Sino ba ang self-biased JFET na ito? So the basic approach to establishing a JFET bias point to determine the drain current for a desired value of VGS or vice versa. Then calculate the required value of your source resistor using the following relationship. The vertical lines indicated on the absolute value. Yun. So ngayon, lalagay tayo ng cue point. Paano ba tayo naglalagay ng cue point sa self-biased JFET? So alam naman natin, or kung babalikan natin yung last time, self-biased JFET ang tawag natin sa part na ito. Ngayon sir, tanong ko lang, ano ba pag sinabi natin cue point? Pag sinabi natin cue point, sa mga hindi na po nakakaalala, yan ay, ang Q stands for the quotient. Ibig sabihin niya yung quotient. From the word itself, quotient, quiet. Quiet point siya or quiet part kung saan po ang self-biased JFET natin ay quotient nga po. Ibig sabihin, ito yung point kung saan equal lahat. So wala kang nangyayaring total out of balance na biasing. Okay? So Q point po ay quotient point. Ibig sabihin po nito, still unmoving balance, stable. Ito yung part ng iyong load line o part ng iyong load line analysis na stable ha. Yun po pag sinabing Q point. Ngayon, sir, paano namin malalaman kung yung kung saan ang Q point ng isang circuit? Ito nga po, pagdating dito sa JFET, specifically sa self-bias na JFET, para makuha nyo ang Q point, R sub S is equal to the absolute value of your VGS over the drain current. Okay? So yan yun. Wait lang. Give me, Okay. Ngayon, pinadedetermine sa atin, determine the value of R sub S to the self-bias P channel with datasheet value. May IDSS tayo na 25 milliamperes, at meron tayong VGS na naka-off na 15 volts, at ang VGS natin ay 5 volts. Ngayon, pinapatanong sa atin yung RS, so pinapaset sa atin ang Q point. O ngayon, ano naman sir ang gagawin natin dito? Aba, kalumamang ko sa inyo, i-solve natin yan. Alangan tititigan lang natin yan. So, ang gagawin muna natin dito sa part na to, ano kaya ang pwedeng magandang gawin dito? Paano kaya ito, Mr. Sige nga, ating nga magtawag tayo. Okay, wait lang ha. So, ang ating value ng ating, RS ay equal saan? So again, pag nagsosolve kayo ng problem, you will always have given. Given. Okay. Ang given natin dito sa part na to ay meron kayong IDSS or the drain saturated short current na 25 milliamperes. Okay, assuming dito sa part na to. Okay po. Then, atin pong ilalagay ang VGS natin. Ang VGS po natin ay equal sa 15 volt. Wait lang. Iba ang VGS sa VGS off ha. Okay. Iba ang VGS sa VGS off po. Baka nagkakalimutan tayo. Okay. Kaya ang VGS off natin ay equivalent po sa 15 volts. Tapos, ang ating VGS mismo ay equal sa 5 volts. Okay? Ang pinapahanap ngayon sa atin ay ang RS. Okay, kinig mabuti ha. Alam ko boring ito. Pero guys, isang na lang ha. 1 week na lang ang ating i-aaral dito at ito ang magiging midterm nyo. Or else, yan ang fine. So, ano kaya ang solution nito? Sige. Tingnan nga natin. So, somebody in the class can solve, and then I will give you guys 2 minutes to solve the problem. Tapos, sabihin nyo sa akin kung ano ang inyong problema. Wait lang ha. Checkin ko lang din. Sino? Wait lang. Walang magbababa ng kamay. Walang magbababa ng kamay ha. Checkin natin. Lang ha. Checkin ko lang. Yan ay sa FET.
para makita natin. Okay. Kasi for 14 slides naman tayo guys. Ngayon, ano ang topic niyan? Hindi pa pala Omidjic region. Ayun. Wait lang. Meron pa ba? Ay, wala nga. Graphical representation of self-worth. Okay. Ayun, kita ko na. Okay po. So, sige. Ano po ang magiging sagot, Mr. Wait lang. May taas ng kamay. Yon, si Mr. Bianzon, ang aking isa sa mga estudyanteng malakas ang Batanggenyo accent din. Okay, ano Mr. Bianzon, ang iyong sagot? Ano po, para po makuha po muna ang RSA, kukunin po muna ang ID since Okay. kailangan po yun sa equation. Oo. So, paano mo makukuha ang ID? ID is equals to IDSS, which Oo. is yung 25 milliampere po. Okay. Times, imamultiply niyo po sa 1 minus VGS over VGS of, kaya po magkaiba po yung given doon. Parenthesis squared. Okay. So, Tapos sige. ang makukuha pong sagot po doon ay 25 milliampere times 1 minus 5 over 15 squared. Ang makukuha niyo po ID ay 11.111111 milliampere. Okay. So, meron ka ng ID. Apo. Tapos, ang gagawin natin? Pag nakuha niyo po yung ID, ang formula po ng source resistor ay actually po, yun po ay yung yung tawag doon, yung BGS na naka-positive po lagi is equals to absolute value. Apo, yung absolute value po ng BGS is equals to yung nakuha po nating ID, tapos i-multiply po natin sa source value. Sa source resistor. Baka naman ang gusto kong sabihin ni RS ay equal sa absolute value, sir, ng BGS over ID. Opo, pero pwede din pong i-shift solve. I-shift solve mo kasi, okay. Tapos ano makukuha mo? Pag nakuha po, since yung sinabi niyo din po, ang makukuha pong source resistor, ang given pong source resistor dito ay, nasaan ba yun? Okay. Ang ginawa ko po ay, 5 volts over yung nakuha ko pong ID. So, ano nangyayari? Yung 11.1, since milliampere po yon, i-convert po muna sa ampere. Okay lang din naman. Pwede mo namang i-cut off na. So, ano ang lumabas sa iyong RS? 450 ohms po. Ayun, very good si Mr. Bianzon. Ang pagkuha ng ID, guys, hindi yan, ang pagkuha ng ID, hindi yan sa IDSS. Okay? Sa Guardian kinukuha. Oh my God. Ang corny ko na. Sa Guard kinukuha. Hindi. Yun na, tama tama. ID is equal to IDSS. Okay? Kahirap mag-joke sa inyo. Sige, wag na. Okay, sige. Tama, Mr. Bianzon. So, I will give you 2 points. Hindi ko isusulat ang sagot kasi medyo sige na, sulat ko na nga rin. Gawa ng itong re-reviewin nyo mamaya eh. Okay po, so ang gagawin natin dito, tama yung kayo Mr. Bianzon, na kanina, sinabi. So this will be, again, state the formula first. Yung ating drain current ay equivalent sa IDSS natin. Okay? Multiply natin siya sa 1 minus yung VGS, okay, na over sa BGS na naka-off. Okay? Tapos, na magawa natin dito, ito po ay naka-squared na. Okay? So, this will become, ang IDSS natin ay 25 milliamperes. Pwede nyo lagay sa calculator yan, 25 times 10 raised to negative 3. Multiplied by 1 minus ang VGS nyo ay 5 volts over 15. So, ang makukuha nyo ay 11.1 milliamperes. Tapos, meron kayo ngayong RS na equal sa absolute value ng VGS. Always state the formula, guys, bago kayo maglagay nito. Kasi mahihirapan kayo na hindi ko i-credit yan kapag wala kayo nilagay na formula. So, 5 volts
over 11.1, naka-milliamperes yan. Kaya lagi ko sinasama ang milli. Kasi pag sinolve niyo yan at wala yung milliamperes at 11.1 lang yan, iba ang lalabas sa sagot dyan. So this will be equal to 450 ohms. And that will be your final answer. Nagkakaintindihan tayo doon? Maliwanag po. Nagkakaintindihan po sa mga sa mga nandiyan pa? Yes po, sir. So, yes po. Okay, sige po. Thank you. So, next naman natin ang midpoint bias naman natin. It is usually desirable to bias a JFET near the midpoint of its transfer characteristic curve where yung ating drain current is the IDSS over 2. Under signal conditions, midpoint bias allows the maximum amount of drain current swing between IDSS and 0. Okay? For equation, it can be shown that the drain current is approximately 1/2 of IDSS when VGS is equal to VGS of over 3.4. So ito naman po ang ating midpoint bias. Sir, paano po natin kinukuha ang midpoint bias? So ito yung kanina natin for ID, pero pwede rin natin gamitin para makuha natin ang VGS ay pwede makuha natin ay 1 minus VGS off over 3.4 over yung VGS na naka-off, naka-squared po. Pagkatapos po nito ay pwede rin siyang equivalent sa 0.5 IDSS. Okay? So kapag ang binigay sa inyo ay VGS, ito yung pwede, tapos kapag may IDSS kayo, tapos wala namang VGS, pwede ito na rin. So, tingnan natin. Looking at the datasheet given on the figure 8 to 14, ang sabi dito, select the resistor values ng RD and RS in figure 8 to 19. Ito yun. To set up an approximate midpoint bias. Use the minimum datasheet values when given. Otherwise, your VD should approximately 6 volts, 1/2 of the VDD. Okay? So kapag hindi binigay sa inyo sa problem, ang value ng inyong VDD, ang gagawin nyo lagi ay 1/2 ng value ng VDD. Okay? Pero kapag binigay sa inyo, yun ang susundin nyo. Pero again, pag hindi ibigay, gagawin nyo lang 1/2. Okay po? So gagawin nyo ulit, you are going to have para sa midpoint bias natin. Ang sinasabi lang naman ng midpoint bias ay hahatiin mo siya sa dalawa. Pag ang ID ay hahatiin mo siya sa dalawa. 0.5 times the IDSS o kaya IDSS over 2, parehas lang yun. Pwede rin namang VGS mo, pag VGS naman naka-over sa 3.4. So gagawin natin dito sa part na to ay ang gagawin natin dito sa part na to ay, again, ang given natin. Okay? Dito sa part na to. Okay po. So, ang gagawin natin dito, sa given natin, so, punta muna tayo sa paghanap ng ID. Again, ID is equal to 0.5 multiplied by the IDSS. Okay? Naka-multiply po tayo sa IDSS natin. So, paano yun, sir? So, it is equivalent to what? So, tingnan natin dito, So, may datasheet na nakalagay kasi dyan, May datasheet na ibibigay sa inyo. So, minsan, hindi lang yata napasama dito sa example na to. So, ang IDSS na ginamit dito sa part na to ay 1 milliampere. 0.5. So, multiplied by 1 milliamperes. So, again, yung 1 ay hindi lang naibigay dyan pero ay ibibigay sa inyo. Don't worry. So, this will be 0.5 pa rin na naka-milliamperes. Yan yung inyong ID. Pagkatapos ngayon, punta kayo para makuha nyo ang VGS. Sir, paano mo kinukuha ang VGS? Again, guys, sa VGS po kasi kinakailangan natin ng values na kung saan na VGS ay para makuha natin sa midpoint. Kasi sinabi naman dito sa formula na midpoint ang gagamitin natin. So pag sinabing midpoint ang gagamitin, ganito ang gagawin niyo. So VGS natin ay VGS of, again, ay sa midpoint based on the midpoint formula na present ko sa inyo kanina. All over 3.4. Yun. Okay? So, it is equivalent to, nare-record nyo na, baka pala, hindi pala, sorry. Negative 0.5
volts over 3.4. Sir, bakit naging negative 0.5 volts yan? Yung BGS off na yan. Ano? Bakit nagkaganyan yan? Ano? So again, minsan nasa sa specification sheet yan. Ano? Nasa specification sheet yan. Sabi dito kasi ay 890 sa top approximate. Use minimum data values when given. Otherwise, VD should approximate. Ano? So again, kapag wala, kadalasan bibigay niya sa specification sheet. Don't worry. So this will become what? Negative approximately 147 millivolts. Okay. Negative 147 millivolts yan. So ngayon po, ang susunod natin ay RS naman. Ano? Kasi ang pinapahanap talaga sa atin ay yung RS. Hindi naman itong dalawa eh. Pero magagamit nyo kasi ito para mahanap yon. So para makuha mo ang RS, it is equivalent to yung absolute value ng ating kanina, VGS over ID. Dapat nakikinig ha. It is equivalent to 147 milliamperes. Okay? All over natin ngayon yan. Saan? 0.5 milliamperes. Yung ating ID na nakuha kanina. 0.5 milliamperes. So technically, this will be approximately 294 ohms. Kasi resistor naman yan. Okay? And then, para makuha nyo naman yung inyong, so meron ka ng RS. Para makuha naman po ang iyong RD, para makuha mong RD, kinakailangan natin muna tingnan yung VD. Magki-KVL kayo dito ha. So, ang mangyayari dito, pag kini-VL nyo yan, itong part na to, you will going to have VD, it is equal to VDD minus ID RD. Okay? So, it is equivalent to VDD natin, magkano? 6 volts. Sir, paano nga kapag hindi binigay? Again, 1/2 lagi ng VDD kung hindi ibibigay. 6 minus, magkano to? Ang ID natin ay, yun ang, ang VD natin ay 6 volts, sorry. Tapos ang VDD natin ay 12. Okay, yan. Magkaiba nga pala yung dalawa. Minus, ang ID natin will be magkano? Ito yung ating 0.5 milliamperes. Okay. Milliamperes. Multiplied by ang inyong RD. Ang RD ang nawawala. So, pwede nyo na siyang isip-solve sa part na to. At ang makukuha nyong value dyan ng RD, correct me if I'm wrong, it is equivalent to approximately 12 kilo ohms. Okay? 12 kilo ohms na yan. Nakukuha po? Gets yung part na yan? Yes po, sir. Yung iba, natulog na ng tuluyan. Okay. Sige. Magtatawag tayo ngayon ha. Ang hindi makakasagot, kabaliktaran ng plus ang mangyayari. Ano ba kabaliktaran ng plus? Minus. Okay? Sige. JFET biasing. So, ito naman ang another type ng biasing ng isang JFET. Kung kanina, self-bias, yung ating tinapos, ito naman ay ang voltage divider bias. So, ito yung voltage divider bias. Kung makikita nyo, medyo familiar yan. Kung nag-aaral na kayo ng BJT. An N-channel JFET with the voltage divider bias is shown. Shown siya, the voltage at the source of the JFET must be more positive. Dapat yung voltage sa source, ditong sa part na to, ay more positive than the other voltage sa gate. Ibig sabihin, dapat mas positive ito compared sa voltage ng gate. Para daw po, ang gate, in order to keep the gate to source na reverse bias. Ulitin ko ha. So, dapat ang voltage source na nararanasan ng nitong part na to is higher. And then, sa voltage naman po natin, dito naman ay lower. Konti lang. Okay? Kaya may mas malaki ang plus dito. Bakit? Kasi kapag hindi na, kasi kinikip natin or gusto natin ito na mag-reverse bias.
Sir, bakit nga po hindi pwedeng itong mag-forward bias, itong gate to source na to? Bakit hindi pwede itong part na to? Kasi po, kaya hindi ito pwedeng part na to mag-reverse bias, mag-forward bias is, ang mangyayari po sa current ay dito mag-flow. Hindi siya pupunta sa VDD. Kasi nga, naka-forward to, so ang tendency, yung current, papunta dito. Kasi mas mataas naman, naka-forward to eh. So bakit pa siya pupunta dito kung meron siyang shortcut na pwedeng daanan dito? Kaya ang ginagawa natin, binablock natin siya by reversing. Kasi kapag naka-reverse yan, binablock mo to. Hinaharangan mo to. Para ma-reverse bias mo to, kinakailangan mas malaki ang positive or mas positive ang voltage na nasa sa source compared sa voltage na nasa sa gate. Nagkakaintindihan tayo? Sir, yes. Opo, sir. Okay. Yes Sige. po. Yes po, sir. Okay. Yes po. Malapit na guys, huwag kayong mag-alala. So ito po ang ating source voltage. Again, ito naman ay for KCL and KVR purposes lang. So ang VS natin, kapag sa voltage divider, you can use ID multiplied by RS. Tapos may dalawa tayong resistor, di ba, sa voltage divider. Para makuha nyo ang gate voltage, you will have R2, yung second resistor, over the sum of the first resistor plus the second resistor multiplied by the VDD. Para makuha nyo ang VGS, kung meron kayong gate voltage at source voltage, ipag-minus nyo yung dalawang yon. Kapag VS naman po or source voltage, you can get it by gate voltage minus the VGS. Sir, tanong lang, ang mga formula po ay pwede naming dalhin sa sa examination? Hindi. Sasauluhin nyo yan. Kinakailangan nyo yung pag-aralan. The drain current can be expressed as drain current is equal to VS over RS. Then naman ang isang substituting kung ang BS natin ay equal dito. So this can be also, masosolve nyo din ang drain current natin by VG, gate voltage, minus VGS over RS. So yan po yan. Ayan na. Ito na. Okay. Determine the drain current and gate. Ano yon? Kindly state your name. Sir, Garano po. Patingin po ulit ng Na formula. Okay, sige. Thank you. Sige po, makiki-screenshot mo na pansamantala. Saka ko ito isa-send mamaya ng konti. Pag ako ay nakatapos-tapos na sa mga gawain ko. Wala pa nga tayo sa omic region eh. Dapat may nasa omic region na tayo. Okay na? Okay na siguro yan. Okay po. So again, determine the drain current in VGS for the JFET with the voltage divider bias in figure 8 to 24, given that for this particular JFET, the parameter values are such that drain current voltage is approximately equal to 7 volts. Yan yun. So ang gagawin natin dito ay, paano ang gagawin natin? So syempre, isosolve muna natin ang drain current niya. So para makuha natin ang drain current, ito ang formula. Kung hindi niyo pa na-encounter to, edi ngayon ma-encounter niyo na. So again, ang drain current, parang ito sa BJT lang eh. Drain current is equal to VDD, okay, minus VD over RD. Okay? So you will going to have, magkano yon? Ang VDD mo in this figure ay 12 volts. Minus, again, ang iyo pong VD ay approximately equal to 7 volts over ang drain resistance mo ay 3.3 kilo ohms. 0.3 kilo ohms. So this will become approximately 1.52 milliamperes. Pagkatapos po natin dito, you will going to have your VS. Kakalculate mo kasi ang VGS. Again, para makuha natin ang VGS, para malinaw lang ang VGS kasi ay equal sa VG minus VS, the gate voltage minus the source voltage. Okay po. So ang gagawin mo dito ngayon, wala ka namang gate voltage at source voltage. So paano mo makukuha? Yun muna tayong gate voltage muna. So assuming na nilagay nyo na ang mga given na dapat nilagay nyo na ang mga given dito. So ang gate voltage natin will be the resistor 2, the second resistor, over R1 plus the second resistor. Okay po.
multiplied by the VDD. Yan yung nasa formula natin kanina. So, it is equivalent to ang R2 natin, ang R2 ay 1 mega ohms. Okay? Over ang R1 plus R2 natin, pag pinagsama natin, 6.8 plus 1 ay 7.8 mega ohms. Pagkatapos nito, multiplied natin sa VDD. Ang VDD natin in this case, again, nakalagay sa figure 12. So, this can be approximately equal to 1.54 volts. Okay? And at the same time, para makuha naman natin ang source voltage, it is equivalent to the IDRS. So, sabi ko naman sa inyo kanina, nandoon lang din yung sa formula. So, this will be what? Ang ID natin ay 1.52. Yan yung solve natin. Again, dapat may given find kayo ha. May minus yan kapag wala. Okay? Multiplied by, ang RS natin will be, ng RS, yun, 2.2 kilo ohms. 2.2 kilo ohms. Therefore, you will going to get what? You will going to get an approximately negative 1.8 volts. Sir, bakit negative yan? Bakit hindi ginawa mong positive? Ay, hindi pa. So, this is approximately muna pala 3.34 volts. Pagkatapos nito, applying the formula, in this scenario, ilagay natin yung formula dito directly. So, this will be equal to, ang VG natin is 1.54. Minusan natin ang 3.34. So, technically, this will be negative 1.8 volts. So, ano pong meron dito, sir? Kasi po, kaya siya negative 1.8, again, gate to source voltage. Di ba dapat naka-reverse bias ito? Di ba? Dito, katulad ng sabi ko kanina, dapat naka-reverse bias ito para magtuloy-tuloy ang flow ng current ng papuntang source, papuntang VDD. From source, papuntang VDD. Kasi, sir, kapag naka-reverse bias, ibig sabihin, naka-negative ang kanyang voltage. Kaya siya negative. Okay? So, yun lang po. Naiintindihan po ako? Maliwanag tayo doon? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po. Okay. So, JFET biasing, ito naman ulit ang panibago, current source bias. So, kanina, may tatlo na ang biasing natin ha. JFET biasing na self-bias, voltage divider bias. Ngayon po ay current source bias. Ito naman yung patatlo. So, para makuha natin ang equivalent, ang sabi dito, current source bias is a method for increasing the Q point stability of a self-biased JFET by making the drain current essentially independent of VGS. This is accomplished by using a constant current source in series with the JFET source. Na makikita nyo mamaya sa figure na yan. Sir, tanong ko lang, bakit mayroong current source bias? Ano ba yan? Kesa naman sa uluhin lang namin ang sauluhin. Gusto kasi natin mag-stable ang kanyang Q point. Ano ba meron sir kapag stable ang Q point niya? Pag stable ang Q point mo or pag stable ang configuration or stable ang circuit mo, kahit tumaas ang temperature, kahit may baguhin ka na iba, you will still going to have your circuit stable. Kapag stable siya. 'Di ba? So parang sa relationship lang 'yan. Kapag kayong dalawa ay loyal, kahit nasabihin pa ng mga katropa mo or ng mga kaibigan mo na nambababae o nanlalalaki yan, kahit na magkalayo pa kayo, kahit na maging LDR pa kayo, hindi kayo magdududa sa isa't isa. Kasi stable ka ang inyong pagsasama. Kahit na magkaroon kayo ng kakilalang bagong lalaki or bagong babae, or kung ano man, you will be always confident that mananatili na siya ang girlfriend or boyfriend mo. Ganon din sa ating biasing sa mga circuit. Gusto natin na kahit na magbago ang kahit anong parameters, it will remain stable. Hindi siya magpapadala sa kung ano yung binabago natin sa kanya. Okay? Kaya gusto natin na maging stable yon. At ang isa yun ay isa sa mga pinoprovide niya ng current source bias. Kasi mas gusto natin na panatili maging totally independent siya sa VGS. So kasi yung VGS yung nagiging dahilan ng pagtaas or pagbaba or pagbabago ng drain current natin. Okay? So, ang ating emitter current is equal to VEE minus VBE over RE or pwede rin namang VEE over RE.
at ang ating pong emitter current ay equivalent lang sa drain current. So ID natin ay equal sa VEE over RE. So para sa BJT, ito yung ginagamit natin. Sa BJT ha, ito sa BJT. Dito naman po ay ating FET. So ito pong formula nito ay galing yan sa BJT, pero maiko-connect nga natin siya or almost similar siya sa ating FET. Ano? So, dahil ang emitter current naman ay nagfa-function din as drain current, so ito yan. Okay? So, magagamit din natin yung formula for this. So, ito po ang ating current source bias. So, ito yung itsura ng circuit. Ano? Kung makikita natin dito sa part na ito, meron kang FET. Ito yung ating pinag-aaralan right now, the field effect transistor. At meron kang another type ng transistor, which is yung BJT. Ito yung BJT. Notice the symbol and their differences. Okay? So, yan po ang itsura ng ating current source bias. Ito yung transfer characteristic pero hindi naman masyado yan. So, for example, a current source bias circuit like figure 8 to 29, katulad ito, has the following values. Meron kang VDD, meron ka pong VDD which is equivalent to 9 volts at meron ka din po na VEE na negative 6 volts. At ang iyong RG to lang. Nasa sa isip ko RG. Sorry guys. Gusto ko na rin mag-ML eh. Nasa isip ko tuloy RG. Ang gate resistor mo ay equal sa 10 mega ohms. Para makapag-produce ka ng 10 milliamperes na drain current and na 5 volts drain voltage, determine the values of RE or the emitter resistor and the drain resistor. So, paano lang yan? Madali lang yan. Na-present ko na yung formula kanina eh, di ba? Again, kahit hindi ko na ginagawa dito, dapat gagawin nyo pa rin for every problem solving ha. So, kinakailangan po ng laging given and find solution nyo. Okay? So, ngayon po, ang gagawin nyo dito for RE, sa solution nyo, always take the formula. You're going to have VEE over ID. So, ano gagawin natin dito? So, ang VEE natin ay 6 volts over sa 10 milliamperes. Tanong sir, bakit na 6 volts ang ginamit mo? Bakit hindi negative 6 volts? Kasi po, ito po ay galing lang sa orientation. It doesn't really matter naman kung ito ay magiging negative. Okay? So 6 volts over 10 milliamperes na lang siya. Okay, I hope I make myself clear ha. So technically, orientation lang yan kaya negative ang voltage. Pero wala naman talagang negative 6 volts. So it is equivalent to 600 ohms. 600 ohms. Okay? And then, meron din ikaw na ngayon na drain resistor or RD, which is equivalent to your VDD minus ID, VD, over natin siya sa ID. Okay? So, it is equivalent to, ang VDD natin ay 9 volts minus 5 volts over 10 milliamperes. So, lagyan nyo na lang ng kompletong label 9 volts minus 5 volts. So, it is equivalent to 400 ohms. 100 ohms. Sir, paano nakuha ang VDD? Paano nakuha ang VDD? Ang VDD po ay, again, nandito sa part na to. Tapos ang VEE mo naman ay, ang VD naman natin ay ito. Yung VD natin, para makuha, negative 6 volts o RG. So, sige, baka magtaka ba. May VDD tayo, 9 volts. Tapos meron tayong drain voltage, yung VDDV natin, 5 volts. May sinabi din na drain current, ID, 10 milliamperes. So, you will going to get both of the answers. Nagkakaintindihan po tayo at the scenario po. Sir, yes po. Ayun. Questions pa? Meron pa kayong questions? Okay. Siguro nasa last topic na tayo for this discussion. This will be all about ohmic region. Napadaanan ko na to last time pero this will still be going to our discussion sa ohmic region. So sabi dito, ano ba ang tinatawag nating ohmic region? Sige nga, basahin mo na nga lang to para magkaroon tayo ng active participation ngayon.
Yan, last 4 slides lang pala tayo eh. Basahin mo nga ito. Sino pwede magbasa? Ayun, Mr. Desierto. Okay. Kakatuwa, wait lang. Mr. Desierto, wait lang ha. Kakatuwa si si Miss Umali at saka si Mr. Brioso. Parehas nagtatas jowa goals talaga sila yan, no? Kakatuwa naman. Sana ay magtagal kayong dalawa. Ano? Sana. Pero deep inside, binabarang ko na kayo. Hindi, joke lang. Okay po, sige. Ano na natin yan? Ano? Kasi naman alam naman namin pwedeng pagsabayin ang ang pag-aaral at love. Pero hindi ganyan ka-sweet. Joke lang. Okay po, basa ako, Mr. Desierto. Ano ang omic region? Am I audible po ba? Yes po. Omic region. The omic region is a portion of the FET characteristic curves in the which Ohm's law can be applied. When properly biased in the omic region, a JPET exhibits the properties of a variable resistance where the value of resistance is controlled by BGS. Okay, very good, Mr. Desierto. 1 point. Okay. Sila at least ikaw may point, sila wala. Okay? Yun nga lang, pag strong independent tayo eh. Okay po. So, may makikita kasi kayo mamayang characteristic curve ng ating FET. Tapos meron tayo doon na portion. Actually, nakita niyo na siya last time nung sa last meeting natin. Tinatawag natin yung portion na omic region. Ano? Pag sinabi natin omic region, kaya siya tinawag na omic region kasi yung Ohm's law, pwede nating i-apply doon. Ano? So, in that area, specific area ng graph, doon natin pwede i-apply ang Ohm's law. Kapag properly bias natin ang isang omic region, ang JFET po ay nag-exhibit ng property na bilang isang variable resistance. Ano? So, para maintindihan natin, let us have another one. So, the omic region extends from the origin of the characteristic curve to the breakpoint. Ano? Ito yon. Kung makikita natin dito sa part na to. Ano? Yan. So, ang omic region po, nanggagaling siya sa origin, from the origin up until the characteristic curve sa breaking point. Diba? Sa ating unang, ito yung breaking point natin. Ito yung breaking point natin, diba? Yan yung breaking point natin. Okay? So, ito ang ating omic origin papuntang breaking point. Okay? So, ito yung omic region na tinatawag natin na kung saan yung Ohm's law ay applicable. So, ang sabi dito, VGS is equal to 0 curve in a roughly parabolic shape. Almost parabola siya. Diba? Pag in-extend mo dito, diba parabolic yung shape niya. The characteristic curves in this region have a relatively constant slope for small values of drain current. The slope of the characteristic curve in the omic region is the DC drain to source conductance GDS of the JFET. So, huwag yun na masyadong alamin yun. Ano? Ang kinakailangan nyo alamin, ano ang omic region? Omic region ay isang region sa ating characteristic curve sa ating na kung saan ang Ohm's law ay applicable. Nagsisimula ang omic region from the origin at nag-extend siya hanggang sa may breakpoint, sa ating breaking point. Okay? Yun ang ating tatandaan sa omic region. So, para makuha natin ang slope, kung kinakailangan lang, GD sub DS, which is the drain to source conductance, is approximately equal to drain current over VDS. Ang RDS naman natin, kung ano nakuha mo sa GDS mo, i-reciprocal mo lang. So, pwede ang gawin mo, pag balabalik ka rin mo lang to, so VDS over drain current. Okay? So, yan lang yon. So, the JFET as a variable resistance. So, a JFET can be biased in either the active region or omic region. Sir, tanong lang, ano yung active region, anong omic region? Ito yun, guys. Diba? Ito ang omic region, the rest, ito na ang active region. Tapos yung biglang akyat, breakdown region yan. So, omic muna, pagkatapos active, tapos breakdown. Okay? So, ang sabi dito, a JFET can be biased in either the active region or the omic region. JFETs are often biased in the omic region for use as a voltage-controlled variable resistor. Okay? So, ang kalimitang gamit po kasi ng JFET, kaya siya binabias sa omic region ay para magamit siya as voltage-controlled variable resistor. Tatandaan nyo guys pag sinabi nating BJT, current-controlled, ibig sabihin ang current ang nagko-control sa transistor natin. Pag sinabi naman nating FET, voltage-controlled device. So, kapag may nakita kayo sa examination, which is the voltage controlled, which is a current controlled. Ito yun. The controlled voltage, is VGS,
and it determines the resistance by varying the Q point. To bias a JFET in the ohmic region, the DC load line must intersect the characteristic curve in the ohmic region. To do this in a way that allows VGS to control the RDS, the DC saturation current is set for a value much less than IDSS so that the load line intersects most of the characteristic curve in the ohmic region as illustrated. Ano? Ito yan. So sir, kinakailangan nating mabias ang JFET sa ohmic region. So again, ibig sabihin pag sinabing bias, lalagyan nyo ng voltage. Saan nyo lalagyan ng voltage? Sa ohmic region. Okay? At ang load line, para magawa nyo yun, kinakailangan mag-intersect. Kinakailangan mag-meet yung ating load line sa characteristic curves sa ohmic region. Mamaya makikita nyo yun. Para daw magawa natin ito, ang DC saturation current natin is set for a value. Dapat ang DC saturation current natin ay mas maliit sa IDSS. Sa IDSS natin. So the ID saturation is equal to VDD over RD. Checkin natin kung meron po tayo na medyo magiging equation dito sa part na to. So Q point at the origin, ito yun. So para makuha natin ang ating Q point dito sa part na ito, para makuha natin ang Q point sa IDSS sa ating ohmic region, so may transconductance din tayo. So sabi dito ang transconductance natin ay magkano? So GMO, which is yung initial transconductance natin, multiplied by 1 minus VGS over the VGS off. Ngayon po, kapag ang VGS mo ay equal sa 0 volts, ganito man po kung paano kukunin natin ang GMO or GM0. 2 multiplied by the IDSS over the absolute value of the VGS off. Kapag off ang ating gate to source voltage. Okay? So ito lang naman yung givens natin. Almost the same lang din siya dun sa unang nating formula for the transconductance. Don't worry, the PowerPoint will be uploaded later on. So, let us have last natin dito sa part na to siguro. Kasi ang sunod natin ay mga MOSFET na. For the characteristic curve in 833, in figure 833, wala dyan. Hindi ko pala nasama dyan. Hindi ka nakisama dyan. Wait lang ha. Pero sige, gawin na lang natin muna. Calculate the AC drain to source resistance for a JFET bias at the origin VGS equals to negative 2 volts. Assume natin ang IDSS mo ay 2.5 mA at ang VGS mo off ay equals to negative 4 volts. So, nagagawin natin dito, again, you must find the given. Kapag na-find mo ang given find, ilalagay mo, assuming na nagawa na natin yon, computein muna natin ang ating, pinapacompute sa atin. Calculate the drain to source resistance. Okay? Ang pinapahanap sa atin ay drain to source resistance. Ito po. Ganyan. Sabi niyan tinuro. O kung hindi ko tinuro ito, wag kang mag-alala, ito na, tinuturo ko na. So, ang drain to source resistance natin sa mga hindi po nakakaalam, pero yan ay ang alam ko, napasadahan ko to last meeting natin, 1 over yung ating transconductance. Paano natin, sir, kukunin yung transconductance? Kukuha natin ang transconductance by using the formula GM0, yung initial transconductance natin, multiplied by 1 minus yung VGS over yung VGS na naka-off. Walang squared to ha. Walang squared yan. Okay po. Sir, paano naman natin makukuha ang GMO? So, patong-patong na yung mga formula natin. Your GM0 naman is equal to what? It is equal to 2 multiplied by the IDSS all over yung ating absolute value ng VGS naka-off. So, I think kompleto na ang ating chain ng formula. So, pwede na natin itong galawin. So, gagawin natin dito is ang atin po na VGS, GMO ay 2 multiplied by ang IDSS ay binigay, 2.25 milliamperes. Okay? Tapos, absolute value multiplied by the absolute value ng VGS off. Ang VGS off natin ay negative 4 volts. So, absolute value niyan ay 4. So, this will become what? Magkano ang magiging natin? 1.25 millisiemens. So, Siemens ang tawag natin ha sa ating transconductance. Baka
capital letter S. Pagkatapos na meron tayong GM0, this will be plug in 1.25 millisiemens. Multiply natin siya sa 1 minus, ang VGS mo naman ngayon ay magkano? Ang VGS mo ay negative 2 volts. Tapos ang VGS off ay negative 4 volts. So this will become what? This will become 1.25, 0.625 millisiemens ulit. Hindi ako nagkakamali ha. And then at the same time, you will going to have your dito. So 1 over 0.0 sorry. At mukha yung 6. 0.06 ay sorry. 0.625 pala. Tama pala. Okay, 0.625 millisiemens. So, ang magiging sagot natin dito, 0.625 millisiemens. So, ang sagot natin dito in this scenario ay magiging 1.6 kiloohms if I'm not mistaken. Tama po ba? 1.6 kiloohms. Yan, approximately. Tama? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po. Okay, sige ha. Okay po, questions yun. Tapos tayo sa para MOSFET naman ang sunod natin. Ang ating sunod na discussion guys ay MOSFET, E-MOSFET at saka mga D-MOSFET. Sa Sabado, sa Thursday, sa Sunday natin to magiging discussion. Pagkatapos naman nito, yung mga characteristics, tatapusin natin ang MOSFET next meeting, mahaba-haba ulit ha, pati MOSFET biasing. Para makaabot tayo sa bala kong isama sa midterm nyo. Hanggang midterm, gagawa na rin ako ng midterm nyo eh. Na kailangan ko na rin gumawa ng midterm. Bala kong isama ay FET. Baka isama ko hanggang FET amplifiers and switching circuit. Yung common source amplifier, common drain, common gate, class D. Pero siguro yung MOSFET, analog switching at MOSFET baka hindi na yun siguro. Pero titingnan kasi meron pa palang mga IGBT hindi, tapos natin tong MOSFET tapos natin tong JFET na to sa at FETs na to sa next meeting. Tapos sa next Friday, ito naman ang ating gagawin pag-aaksaya ng oras, FET amplifiers. Tapos hanggang dun na. Tapos yun, sakto. Para matakal natin ang buong FET. Okay? Questions po and clarifications regarding sa ating ngayon. Wala Meron- naman po, sir. Wala naman. So sige, i-upload ko ang ating Google Meeting, ang ating class, ang ating dito sa next meeting, which will be, sa next meeting, today din pala, and then again, for our next meeting sa Sunday, prepared your topic proposal for the group sa laboratory reporting, and also please prepare na yung mga music video, ibibigay ko mamaya ang link or tomorrow, pagkatapos nun, we will going to have your, lesson, okay? So if that's the case guys, so kung wala na kayong questions at wala na po kayong mga clarification sa inyong buhay-buhay, so mag-aaral ng mabuti at medyo mahihirapan kayo ng kaunti sa inyong midterm, so maraming bumagsak sa inyo sa preliminary examination pa lang, so hindi siya magandang indicator kung babagsak nyo din ang ating magiging midterm exam, okay? So tungkol naman sa incentives na idigagawad ko sa inyo, makiki-confirm na lang sa class rep nyo sa darating na Sunday, okay? So first time natin dong mag-meet, So thank you very much. Kung wala na kayong questions and clarifications, maraming salamat po muna sa pag-attend sa ating meeting for today. At hanggang dito na lang po muna. You can now leave po sa ating meeting. Thank you very much guys. Have a great day. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po.